Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, pag-usapan natin. Ito pong nasa ating screen. Yan pong nakikita nyo mga kababayan ay profile ng isang empleyado ng tape. Yan mga kababayan. Kung titingnan natin itong kanyang profile, ayan, Works at Tape Incorporated. At kasalukuyang nakatira ngayon sa Quezon City, Philippines. From Rosario, Cavite. Malayo-layo din tong Rosario, Cavite. Kasi kung from Bacoor, dadaan ka pa ng Tanza bago Rosario. So malayo-layo tong Rosario. Kaya siguro siya dyan nakatira sa Quezon City para malapit dun sa kanyang pinagtatrabahuhan dito sa Tape Incorporated. So ito si ate ay pinag-usapan po ngayon. Kasi meron po siyang ipinost sa kanyang social media account dito mismo sa Facebook. At ito yung kanyang ipinost. Yan po yung nasa ating screen. Siya po yan tingnan niyo yung litrato. Yan. At tingnan niyo po yung litrato dito po sa dito sa ating screen. Siya po yan. Hindi po ito hindi po ito gawa-gawa, hindi po ito edited, kundi post mismo ng nasabing empleyado ng tape. Basahin natin mga kababayan yung kanyang pinost. Sabi niya, nakakalungkot lang yung mga taong kahol pa din ng kahol noong pinalitan na ang pangalan. Aso ba kayo sa past life nyo? Nakakagigil na kayo. Tahanang pinasara? Ipasara ko kaya mga bibig ninyo for life o beach mode. Ito mga kababayan, sa tingin ko itong kanyang sinabi ay patukoy ito dun sa mga sa mga bashers. Dun sa mga hanggang ngayon ay galit na galit pa rin sa Tape Incorporated. Bagamat nawala na sa kanila yung titulo at naibalik na sa totoong may-ari, dito nga po sa TBJ ay marami pa rin nagalit sa tape. Kasi ang sinasabi na itong mga panatiko ng tape, wala na nga naibalik na yung titulo Bakit ayaw pa rin magsitahimik at kung ano-ano pa rin ang sinasabi ninyo? Kasi mga kababayan, kung mapapansin nyo sa social media, yung kanilang title na Tahanang Pinakamasaya, talagang sabi ng mga dabarkads tahanang ipinasara. Kumbaga talagang galit sila. Real talk tayo mga kababayan. Marami talaga hanggang ngayon, kahit na napalitan na yung pangalan at naibalik na sa TBJ, marami pa rin galit hanggang ngayon. Bakit ba naman hindi magagalit? Unang-una, umpisa pa lang, alam na ng mga tao kung sino talaga nagmamay-ari ng Itbulaga. Pero pinilit pa rin kunin niya ng Tape Incorporated. O yung Tape Incorporated, yung yung employer mo, Miss kung sino ka man, hindi ko nababanggit yung pangalan mo. Employer mo yan, Tape Incorporated. Ang ginawa ng employer mo, pinilit kinuha yung pangalan na alam naman nila sa sarili nila, kahit yung mga abogado nila, na ang nag-imbento nito ay si Joey De Leon. Pero sa kabila nun, pinilit nyo pa rin angkinin. Ginamit ninyo yung title na hindi naman talaga sa inyo for 6 months. Pinilaban ng TBJ yan sa korte. Pero ito yung sitwasyon Yung mismo may-ari, yung mismong gumawa, hindi nila magamit. Gusto nilang gamitin pero hindi nila magamit dahil unang-una ginagalang nila yung batas Nasa na yan Kumbaga on process na yan Pero kayo, on process, pero ginagamit nyo pa rin yung Itbulaga na alam naman ninyo na hindi sa inyo. Tapos ito nangyari, nanalo itong TBJ. Una-una, isa pa, ito, bago pala sila nanalo, kinatigan na ng IPO. IPO mismo nagsabi na itong Itbulaga at itong EB ay pag-aari ng TBJ. Pero ano ginawa ninyo? Ano ginawa ng Tape Incorporated? Di ba ang kakapal na mukha ninyo? Ginamit nyo pa rin. Nakansila na yung trademark pero ginamit nyo pa rin yung Itbulaga. So dahil doon, mas lalong nagalit itong mga tao, itong mga legit dabarkads. Biro nyo, kinansela na yung trademark, ginagamit nyo pa rin. Kung ikaw gigil na, nung mga panahon na yon, mas gigil na gigil itong legit dabarkads dyan sa Tape Incorporated. Dahil harap-harapang pambabastos yan,
at hindi paggalang sa sa IPO. Kaya nung nanalo itong TBJ, hindi na kayo pinayagang gamitin yung Itbulaga, naibalik sa TBJ ang karapatang gamitin itong Itbulaga. Ngayon gusto nyo agad-agad makakamove on itong mga legit number cards. Hindi ganun kadali yung gusto mo mangyari. Saka hindi naman kayo titigil sa paggamit kung di kayo natalo sa kaso Di ba? Kaya nyo tinigil yung paggamit ng title kasi nga natalo kayo, napilitan kayo. Pero kung hindi kayo sinabihan ng korte, hindi pa rin kayo titigil sa paggamit ng hindi inyo. Kaya nagagalit yung mga tao Hinintay nyo pa talaga Diba, hinintay nyo pa talaga nga magipit kayo at utusan kayo mismo ng korte para itigil yung paggamit. Kasi kung tutuusin, kung noon pa, ito real talk lang kung noon nyo pa hindi ginamit yung pangalan, malamang baka ngayon move on na yung mga tao. Malamang ngayon yung mga basher na nahimik na. Pero grabe, hinintay nyo pa talagang lumabas yung desisyon ng korte. Umpisa pa lang, alam naman ninyo, kahit yung abogado ng tape, kahit yung mga employer mo, alam kung sino talaga ang tunay na nagmamay-ari ng Itbulaga. Pero dahil nga makapal ang mukha, ginamit nyo pa rin ng ginamit. Well, wala namang sense kumahol din dito sa social media at sabayan kayo, mapapagod lang. Wala daw sense kumahol, pero ano ba ginagawa mo ngayon? Di ba kumakahol ka? Nanggigigil ka nga Tapos meron ka pang pasabi-sabi na past life. Praying na lang sa mga taong hindi tumigil para sa ikababagsak ng mga inosente at normal na taong nagsisikap at minura-mura nyo lang noon. 79% ata yun. Congratulations sa inyo. Ito pa din naman kami, may trabaho, nagsisika pa din. Tampula ng negative at masasakit na salita simula nung umalis kayo noong May 31. Mahirap sabihin ng iniwan, baka may kumahol at sabihing niyaya nyo naman sumama. Pero araw-araw namin kinakaya. Happy Sunday everyone, ang dami kong ebas. Alright, dito sa empleyado ng tape, ito lang naman masasabi ko Dapat, ikaw empleyado ka ng tape, alam mo talaga kung ano yung nangyayari. At alam ko, alam mo naman Umpisa pa lang, alam nyo na yung nangyayari dyan mismo, dyan sa opisina ninyo. Alam nyo na gustong alisin ng halusos yung ilan sa mga host at ilang mga staff dyan sa Tape Incorporated. At alam nyo rin na gustong bawasan ng mga halusos yung mga sweldo ng mga host, yung mga original host dyan sa Itbulaga. Pero nung nangyayari yun, tahimik lang kayo. Wala kayong ginagawa. Kumbaga abangers lang kayo. Pare-parehas lang kayo naghihintay kung ano mangyayari. Ngayon, nung hindi na kinaya ng TBJ, yung panggigipit na itong mga lusos, umalis sila. So may mga sumama mga empleyado. Ang tanong, bakit hindi ka sumama? Bakit hindi ka sumama? Dahil ang loyalty mo ay wala sa TBJ kundi nasa tape. Di ba? Ganun lang naman yun Kung ikaw sa tingin mo, ang loyalty mo nasa tape, di dyan ka sa tape. Yung mga sumama sa TBJ, yung loyalty nila nasa TBJ kaya nandun sila. So wag mo sisisihin ang TBJ dyan sa nangyayari sa inyo dyan. Mas pinili mo dyan, di dyan ka. Yung mga nasa TBJ ngayon, mas pinili nilang sumama sa TBJ. Yun. Di ang nangyayari sa kanila ngayon, feeling tagumpay sila. Kasi nanalo sila sa korte, sa labanan sa korte. Kaya feeling niyo talunan kayo kasi nga wala Kung tutusin kayo, may kagagawan yan Kung hindi nyo kinuha yung pangalan na hindi naman sa inyo, di sana wala namang ganitong problema Tapos sisisihin mo itong TBJ. Tulongis ka rin tulongis din to Tapos ngayon, ayan, buburahin mo yung post mo. Bakit binura mo yung post mo? Hindi mo kayang panindigan. Ito, tinatanong ka nung nag-comment kasi nag-post to Yan mga kababayan, may pinost siya. Tapos, kasi nga nabura na yung yung dating yung post, yung pinakita ko kanina,
Dito nag-comment yung iba, bakit mo tinanggal yung post mo against TBJ Itbulaga Original? O bakit mo binura? Dahil na-realize mo, sinisita mo yung tahol ng tahol, yung pala, ikaw din tumatahol. Kaya mo tinanggal yung post mo dahil dahil na-realize mo na mali ka at marami tuloy nang babash sa'yo. Pero hindi naman daw bali kasi may nakapag-screenshot naman, nalaman tuloy kung ano ang totoo about you. Sabi tuloy ng iba dyan, di niya kinayang panindigan kasi mahaba pa ang laban. Sabi ni Atty. Contis, think before you click. Takot yun, Atty. Buko is waving. Yung mga trabahador naman ng tape, ang kahol ng kahol sa TBJ. Anong kasalanan nila sa inyo? Wawa naman kayo. Ayun nga simula nung naibalik, mga kababayan ito, simula nung naibalik sa TBJ yung title, wala na ako nakikita nga patutsada ng mga host ng Itbulaga dito sa tape. Ang maingay na lang yung mga yung mga panatiko ng tape, yung mga EB defender na yan. Everyday defender. Ayun na maingay Kaya yung mga TBJ defender sumasagot lang yan. Tingnan mo yung yung mga post ng mga ng mga nagtatanggol sa inyo. Para malaman mo kung bakit nagsasalita yung ilan sa mga TBJ defenders. Kasi tinitingnan mo lang yung yung side niyo pero yung nangyayari diyan, nagbubulag-bulagan ka. Na parang kayo mga mga biktima. Papiling victim ka. Papiling victim pero sa totoo lang kayo tong may kagagawan. Kayo tong nagsimula ng gulo. Mas pinagtatanggol mo pa yung bossing mo. Palibasa nandyan ka, dyan ka nagtatrabaho. Yung kay Catherine says, dinilit din niya ito. Siya ang creative director ng tape. Bakit noong una walang kumakahol kasi natatakot na kayong mawalan ng trabaho? Kasi di ba nag-promise sa inyo boss nyo na malaki at sack permanent na kayo. Kaya di kayo sumama sa TBJ. Ayun, ang pera naging bato pa. Hindi ko alam kung totoo to, pero yun daw sabi sa inyo. Kapag hindi kayo sumama sa TBJ, gagawin kayong permanente. Pero ngayon, ano nangyari? Kayo pala mismo niloko ng amo ninyo. Kaya sige, tanggol pa mo. Ipagtanggol mo pa. Ayan ayon sa netizen. Pinangakuan pala kayo na magiging regular kayo, permanente, pero ano nangyari? Nga. Naniniwala kasi kayo mismo. Buti na lang na screenshot nako. Ang pangalan, Myla Joy Duro or Iniduro. Tingnan mo. Dapat na nahihimik ka na lang. Ngayon, tingnan mo. Ano tuloy sinasabi sa inyo. Pati pangalan mo, ginawang Inidoro. Kung gaano kapangit ugali mo, ganun din. Mukha mo, baliw ka ba? Ikaw ang bobong writer, Myla Joy Iniduro. So ito, ang haba. Ang dami mga kababayan. Ang dami tuloy nagalit dito sa empleyado ng tape na ito, kay Inidoro. Kung wala TBJ, wala lang trabaho. Pagdating ng araw, malalaman mo rin ang consequences ng pinaggagawa mo. Don't burn bridges sa dati mong employer. Maliit lang ang mundo at matuto kang rumispeto. Yan. Ano to? Sip-sip. Siguro to? Sip-sip to sa tape, no? Nagpapakasip-sip. Baka siguro, alam nyo na. Baka gusto rin maging membro ng tape EB Defender. Everyday Defender. Hindi na pala EB, Everyday Defender. Kawawa ka takot ka bang mawalan ng trabaho? Anong kasalanan ng TBJ sa'yo? Sagot ka naman ng mga lusus kaya huwag kang matakot kahit magsara kayo sa katapusan ng 2024. So yun mga kababayan yung yung binanat dito kay Inidoro. Kasi nga etong empleyadong ito, nag-post sa kanyang social media account at ito nga, sinisisi itong TBJ dahil dun sa nangyari. Yan, tuloy, nabash ng mga legit number cards at binura na yung kanyang post. So, hindi kayang panindigan. Parang si Best Pins lang to.
Magpo-post, buburahin, magpo-post, buburahin. So, alam mo kapatid, ito bilang pagtatapos, huwag mong isisi sa TBJ at sa mga TBJ defenders yung nangyayari sa inyo. Sa totoo lang, kaya ito nangyari dahil dyan sa employer mo. Kung hindi nila ginamit o hindi nila kinuha sa totoong may-ari itong Itbulaga, wala sanang ganito. Oh, pero dahil nga nangyari na ang dapat mangyari, pasensyahan na lang, hindi kayo sumama sa TBJ, mas pinili nyo dyan, manatili sa tape. O di ano kayo ngayon? Nga. Kaya huwag kang magdadakdak din. Lalong-lalo na kung magpo-post ka, tapos hindi mo paninindigan yung post mo at buburahin mo rin. Kasi imbis na bumilib siya yung mga tao, pagtatawanan ka lang. So yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.